Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. BP Sara nagulantang sa matinding pasabog. Alipores ni Duterte, bitter kay General Torre. At Escudero Soto, kinilayan ang impeachment. Matapos lumabas ang Pulse Asia survey kung saan nakakuha ng mataas na rating ang mag-amang Duterte at ngayon nga ay nag-e-enjoy sa kanyang vacation sa The Hague, itong si VP Sara, abay biglang nagulantang ang bise kasama ang buong Duterte supporters sa kanilang nalaman. Samantala, matapos ipangalandakan ni Senator Soto na posibleng magkaroon ng debate at dudang matutuloy pa ang impeachment, abay Escudero muling kinilayan si BP Sara dahil inurong ang impeachment trial. Bagay na kinalampag ng karamihan na dapat na itong mag-resign at palitan bilang Senate President. At alipores ni Duterte, mga tanungan, bitter sa pagka-appoint ni General Torre bilang bagong PNP chief. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin ito itong nakakainit na desisyon at pinaggagawa ni Escudero dito sa impeachment ni Sara Duterte. Balik sesyon na sa Lunes ang Kongreso pero uunahin muna ng Senadong isabatas ang 12 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kaya sinulatan na ni Senate President Francis Escudero si Speaker Martin Romualdez para ipaalam na imbis na June 2, June 11 na nila pakikinggan ang pagbasa ng sakdal sa bise ng isa sa mga taga-usig ng Kamara, hudyat para i-convene ang impeachment court. Kasunod ang panunumpa bilang huwes ng mga senador, isuot sa unang pagkakataon ng robe at papadalhan ng writ of summons si VP Sara. Unang beses na magsisilbing huwes sa impeachment trial ang mayorya ng 24 na senador ng 20th Congress. Pero ngayon pa lang nakikinita na ni Senator-elect Vicente Soto III na magiging issue kung pwede bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment. Naniniwala naman si outgoing Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment dahil kumbaga sa ordinaryong korte, hindi naman nababasura ang kaso pag napapalitan ng huwes. Binunyag naman ng isang kongresista na may mga kaapelyidong senador ang ilang mga pangalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Una nang sinabi ng ikalawang Pangulo na walang naging paglabag ang kanyang tanggapan sa paggasta ng confidential funds. Alam nyo mga kaibigan talagang binggong-bingo itong si Escudero. Halata, talagang lahat gagawin para talaga ma-delay o talagang mapatigil itong impeachment ni Sara. Kasi isipin nyo mga kababayan meron naman pala silang kailangang gawin. Tulad nito, yung mga priority bills. Bakit nila hindi tinapos? Bago sana sila magbakasyon ng Engrande, di ba? Samantalang ngayong pabalik na sila, abay eto, gumawa na naman ng rason itong si Escudero. Na kailangan munang iatras, iurong itong impeachment trial ni Sara Duterte para magbigay daan dito nga sa mga priority bills para tapusin. Abay matindi talaga. Tulad ni Soto, di ba mga kababayan? Sabi niya, duda siya na matutuloy pa itong impeachment. Tapos sabi niya, kung may magrereklamo, di pumunta kayo sa Supreme Court. Alam naman natin mga kababayan, di ba? Una pa lang, sinasabi na nga ni Escudero at ng Supreme Court mismo na hindi sila makikialam dyan sa impeachment ni Sara Duterte dahil ang impeachment process napaka-special po niyan, di ba? At Senado lang ang may kapangyarihan niyan na mag-decide kung anong dapat gawin. So eto na nga yung ginagawa nila. Kung hindi ipapahinto yan, abay eto, paurong ng paurong. Hanggang sa makalimutan na lang siguro, no? Pero hindi nakabantay ang taong bayan dyan sa mga pinaggagawa nila Pero eto mga kababayan napakaganda ng pagkakaanalisa dito ng isang abogado patungkol nga dito sa mga pinaggagawa ng mga senador natin. Eto, si Attorney Barry. Pakinggan natin to mga kababayan Pero meron ka mga private complainants Meron ka mga ordinaryong mamamayan na sila yung nagsampa ng tatlong impeachment complaints ito. Sa malamang, posibleng sila ang pumisyo sa Supreme Court. Pero ako, nag-agree ako dun sa yung prediction. Ang isang possible route na gagawin ng Supreme Court dito, sasabihin na political question yan diba? Yung power to hear and decide impeachment complaints is vested solely with yung Senate. Kaya hindi kami makikialam, kayo ang bahala kung paano nyo gustong tratuhin itong ganitong klaseng unique situation na may final na impeachment complaint in the 19th Congress, kasampa ng 20th Congress, paano ititreat, tatawid ba yun o hindi. So,
di ba? Yung bola ibabalik sa Senado, and from all indications, mukhang baka hindi na sila ganun ka excited, di ba? For want of a better word, di ba? Na ituloy pa ito, di ba? Dahil ang mukhang tinitingnan na ng maraming senador ay paano sila pupwesto for 2028. At ayaw nilang malagay sa posisyon na malalagay sila sa ganung posisyon kung magpapatuloy ang isang weeks-long, months-long daily coverage ng impeachment trial na kailangan nilang pumosisyon for one of the competing political factions. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan? Ito talaga yung talagang pinuposisyon ng mga senador na ito eh. Etong si Escudero tsaka si Soto ay yung Senate President. Yung diyan, yung pwesto diyan. At yung iba naman ay tinitingnan nila kung sino yung malakas na kaalyado nila sa 2028. Kaya kung sakaling itutuloy nila itong impeachment, abay may makakalaban sila. Kaya playing safe sila mga kaibigan. Pero hindi na nila tinitignan kung ano yung sigaw ng taong bayan na dapat ituloy yung impeachment. Tulad na lamang ng iba dyan mga kababayan, di ba? Siyempre, tapos ng eleksyon. Wala na silang kailangan ulit sa atin. Kaya ganyan na lang sila magsalita. Tulad ni Soto, di ba mga kaibigan? May duda pa kung itutuloy ng mga bagong kongreso itong impeachment. Di ba mga kaibigan? Talagang halatang halata pang sariling interes lamang ng mga ito yung mga kanilang mga political ambition ng kanilang ginagwardyahan dito pero yung interest ng taong bayan wala. Talagang itong mga to talaga kaya sinasabihan silang mga traidor sa Senado. Yun yung punto. Na ngayon, pwede nilang ituro yung sinabi ng presidente to say na di ba, hindi naman daw siya interesado dito So okay lang. Hindi na kami magpapatuloy. Anyway, uncomfortable naman kami na i-take up ito dahil nga malalagay kami sa alangan. Kailangan namin pumili kung sino yung aming kakampihan. Malayo pa ang 2028. Di ba? So, hindi ko alam kung baka mamaya pag tumaya ako ng ganito kaaga, maalagay ako sa alangan moving forward, maiiwan ako sa ere. Ayun yung punto. Pero kaso, di ba, typical safe play ng mga politiko, wala na lang. Di ba? Yun yung point. At tingin ko, that said, ang isa pang pwede mong ituro na nag-contribute paano tayong umabot dito, yung desisyon ni Senate President Chis Escudero way back, diba, months back, February, na hindi natin i-hear kaagad yan. Kahit na ang konstitusyon ay nagsasabi na the Senate shall forthwith, diba, proceed to trial, hayaan mo na yan, diba? Hindi natin, kasi yun ang nakapagbigay ng oras para ma-delay until umabot dito sa puntong ito. Yun na nga ako mukhang for whatever reason ang kanilang basa ay nakasakit sa kanila itong impeachment na ito. Posibleng yan ang isa sa mga factors na tinitingnan nila for yung pagkatalo ng eleksyon. Posibleng sa kanilang sentimento ay mas makakabuti kung hindi na lang tutuloy, sa wag na lang nating ituloy. Pero ako, ang tingin ko talaga dyan, mas lalong show of weakness ito, diba, on the part of the administration. And kung merong advantage na nakuha si VP Sara Duterte dun sa resulta ng 2025 midterm elections, lalong lalakas yung advantage na yun vis-a-vis yung kanilang rivalry ng kanyang dating ka-unit team dahil dito sa pag-atras na ito. Diba? Kasi klaro, kahit na ano pang spin na ibigay mo dito, ang magiging perspective ng ordinaryong tao at baka mas importante, ng mga inyong sariling mga political allies at mga iba pa mga politikong on the fence at nag-aalangan ay ikaw yung mas mahina. Di ba? When it comes to political will, di ba? And papalapit ng 2028, malaking konsiderasyon yun. Di ba? Baka mahirap kumampi kami doon sa hindi namin maaasahan paggipitan na. Di ba? At yun yung mensahe ngayon dito. Kasi ang isang maiiwan sa ere dito, lahat ng mga kongresista na naging very, very active sa kanilang pananalita, di ba? At kanilang mga investigasyon at kanilang pag-participate sa impeachment. Dahil ngayon, iwan sila sa ere bigla, di ba? Wala pala kaming suporta ng Malacanang. So, tingnan natin anong magiging reaction nila at anong gagawin ng mga yan in the next few months. Alam niyo mga kaibigan, totoo naman itong sinasabi ni Attorney Barry na ang lahat ng ito ay galawang trapo lang talaga. Ang mahalaga sa kanila, pwesto, kapangyarihan at yung mga kaalyado nila kung saan sila pupwesto. 'Di ba? Nakatingin na agad sila sa 2028
Ito namang si Escudero at si Soto, abay pinag-aagawan yung pwesto ng Senate President. Kaya ganyan, pilit nilang, alam nyo na, pilit nilang inaatras, inuurong, talagang pinipigilan yung impeachment trial ni VP Sara. So, paano na yung mga overwhelming di umano na ebidensya laban dito kay Sara? So, ganun lang mga kaibigan, wala na. Lalo na itong si Escudero, di ba? Umpisa pa lang eh. Forthwith, tapos mismo yung bumalangkas ng batas patungkol dyan. Abay wala. Anong sinabi ni Escudero? Kahit pa pumirma kayong lahat, lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas, hindi niya itutuloy ang impeachment dahil nakabakasyon ng mga senador. Tapos ngayon naman na magbabalik na sana sila. Abay eto naman, inurong ni Escudero. Tapos eto namang si Soto, abay gusto na magkaroon pa ng debate at duda pa siya na magkaroon ng impeachment trial. Grabe talaga. Basta agawan sa pwesto. Abay ibebenta mo talaga yung kaluluwa mo sa demonyo no? Talaga matindi. Hindi nila iniisip ang hinaing ng taong bayan. Wala silang paki dyan. Lalo na ngayon tapos na eleksyon, wala, napakinabangan na tayo Kaya ganyan sila mga kababayan. Kaya ito mga kababayan paano kung ganito yung mangyari? Tulad ngayon, ito talaga yung totoong survey mga kaibigan kung saan nagulantang si VP Sara sa kalagitnaan ng kanyang vacation. Ito mga kababayan, lumabas yung survey ng SWS. 88% ng Pinoy nais panagutin si VP Sara sa kanyang impeachment. So paano yan mga kababayan? Yung Pulse Asia mga kababayan, dati talagang dyan ako believe sa dalawa. Pulse Asia survey tsaka sa SWS na survey firm. Pero lately kasi yung ginagawa ng Pulse Asia talagang kitang-kita mo yung kulay nila Laging mataas yung sa mga Duterte. Talagang pinagdidiinan talaga na mababa yung rating ni President Marcos. Samantalang yung nakakulong na sa dehig, binigyan pa niyang rating. Abay matindi talaga yung Pulse Asia mga kababayan. Pero ito talaga yung hinaing ng 88% na Pinoy. So paano yan mga magigiting? Kagalang-galang nating mga senador. Hindi nyo ba isasaalang-alang din yung mga 88% na Pinoy? Para pag-usapan yung impeachment o talagang wala kayong pake sa taong bayan. At mga kababayan eto, pansinin nyo ng mabuti. Etong survey na to, dalawa lang yung nakita ko nagbalita sa mainstream media. Sa totoo lang, ABS-CBN at GMA. Yun nakita ko lang na nagbalita nito. Pero yung iba kasi mga kababayan, hindi ko pa na nakita. Dinoble check ko nga pero wala pa din. Siguro, bigyan natin ng benefit of the doubt, baka hindi pa nila nakukuha itong balita na ito. O kaya naman, talagang bias sila. Ayaw nilang ibalita. Itong 88% na Pinoy, ay gustong panagutin si VP Sara sa kanyang impeachment. Ayon sa SWS. Diba mga kababayan? Kaya sana ito yung aksyonan ni PCO Secretary Ruiz, 'di ba? Si Attorney Claire talaga, pakita nyo naman ginagawa niya talaga yung trabaho niya 'di ba? Pero ito, sana ito yung aksyonan nila, yung mga bias na mainstream media. Hindi nila binabalita to mga kababayan, pero yung sa Pulse Asia, abay, halos buong araw binalita Basta pabor sa mga Duterte, abay matik, ibabalita yan. Hindi talaga mga kaibigan yung pagkabayas. Pero kung magtanong naman sila sa press briefing ni Attorney Claire o kaya naman ni E.S. Bersamin, abay matindi. Tulad na lamang mga kaibigan yung pagka-appoint kay General Torre, abay halatang halata ninyo kung sino yung bitter talaga. Eto mga kaibigan, pakinggan natin ito. There is another one that I will have to announce. The PNP chief. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. Eden Santos, Net 25. Nako mga kaibigan, eto na si Eden Santos. Yung paborito ng mga DDS na journalist mga kaibigan. Pakinggan nyo yung tanong niya. Talagang iinit yung ulo nyo dito Gumagawa ng intriga talaga Kahit si E.S. Bersamin mga kaibigan, mapapailing na lang sa mga tanong nito Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga
demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya ng Bakit Pangulo? naman? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay. Palagay ko naman, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. Di ba mga kaibigan? Tindi ng tanong, di ba? Sinasabi niya na itong pagkaka-appoint ni General Torre bilang PNP chief nakaka-demoralize sa hanay ng PNP. Grabe mga kaibigan. Parang sinasabi niya na nadismaya ba sila? O magiging hopeless na sila dahil si General Torre yung magiging PNP chief? Tapos magdulot ng kaguluhan? Hindi talaga mga kaibigan, no? Talagang iba yung tanungan talaga ni Eden. Eto, talagang makulit talaga. Pakinggan nyo to. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan. Ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Once again, Eden Santos, Net 25. ES, hindi po hair follicle test ito, ES Nako, kung hair follicle ulit yan. Nako, dapat bitbitin nyo na yan eh. Ilabas nyo na yan kung yan pa rin yung tanong niya. Ikaw talaga, Eden, ang kulit mo ah. Yun lang pong kasi si General Torre po ay na-appoint na as PNP chief. How about yun pong courtesy resignation ng iba pang mga involved dun sa illegal arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung resignation po ni na DILG Secretary, DOJ Secretary Remullaz, are we expecting na sa mga susunod na araw ay meron No. na rin pong Well, resulta? I do not like your qualification of the arrest as illegal. No? That is Soplak ka ngayon, no? Sinupalpal ka, malala, no, Eden? Bakit mo naman kasi gagamitin na illegal arrest yan? Sinasabi na ng batas, di ba? Na tama lang yung proseso na ginawa ng ating gobyerno, lalo na itong si General Torre. Sa paghuli, at pagpapalipad dyan kay dating Presidente Duterte. Bakit mo binibigyan ng maling term o termino na illegal arrest? Dahil yan yung ginagamit ni Aimee. Tapos yan ang gagamitin mo. Talagang halata. Naka Duterte ka talaga eh. Ayon sa mga karamihan ng ating mga kababayan. Soplak ka talaga. an opinionated statement made by somebody. I will not name who she is. But from our point of view, the arrest was perfectly legal according to according to international law. We have debated that in the public domain for a long time. But no one can tell me now that that was an illegal operation, procedure, or when these representatives of the executive were invited to the Senate investigation called by the Committee on Foreign Affairs, I immediately transmitted a letter telling the Senate President and the chairman of that committee that we are going to claim executive privilege for all the parts that are covered by executive privilege. They respected it, and if they concluded from there that the arrest was illegal, I cannot help them at all. That was the Question last po. question. Yeah, but Thank the you very question much. po is yung assessment po yung sa performance nila ng Pangulo, kailan po natin na inaasahang babanggitin kung tinanggap ba ng Pangulo yung resignation po nila or hindi. Sino sila? Si Secretary Boying Remulla and Secretary Declined yung
resignation niyan. Sino pa? Si Secretary John Vic Remulla. Declined din. How about Secretary Anyo? I do not know yet because that is a personal thing for the president, you know, security advisor yan. And actually that resignation letter was not coursed through me because it's a personal well, they have a personal thing dyan. Kung ayaw ni presidente tanggapin, it's up to him. How about Secretary Gubuchiodoro po? Hindi rin. Gusto mo bang lamunin tayo, no? So yung po tatlo, dinecline na po ng Pangulo. Yeah, definitely. Declined na yan. Thank you very much. Thank you very much, Executive Secretary Lucas Bersamin. So ayun mga kaibigan, no, talagang ang kulit ni Eden. Halos yung pinapatigil na siya pero sige pa rin siya. Buti na lang mabait talaga naman itong si ES no, Bersamin at talagang kinater niya yung mga tanong ni Eden na kahit pa sa tingin natin nakakainit ng ulo minsan. So yun mga kababayan, sa tingin nyo ba kailangan pang manatili ni Senate President Escudero sa kanyang posisyon at ipalit naman itong si Soto na mukha namang pabor din dito na ayaw ituloy yung impeachment dahil ayon kay Soto naniniwala siya na kailangan magdebate muna at may duda siya na matutuloy pa itong impeachment. Kaya siguro mga kaibigan, mas maganda na sana iba na lang yung Senate President. Tulad ng nakakarami ngayon sa mga survey na ginagawa natin sa community natin na sana ang susunod na Senate President ay yung iba naman. Tulad ni Senador Bam Aquino, Senador Risa Hontiveros, yung mga yan. Si Kiko Pangilinan o kaya naman si Lacson. Yan yung mga pinagpipilian nila. At syempre, meron ding lumalabas na si Marcoleta. Yan. Pero syempre, mga kaibigan, sa community natin, yung mataas talaga ang boto ay si Bam Aquino. Pero since ngayon, ang lumalabas lang na pangalan, tatlo lang, di ba? Si Escudero, si Soto, at si Amy Marcos. Yung lumulutang na gustong maging Senate President. Pero ang matunog talaga itong dalawa. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kababayan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.